Susunod na ang Abante sa Tanghali. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Appendix at coccyx mo lang ang walang latay dahil dyan sa pinaggagawa mo. Ang dami-dami talaga mga fake news peddlers, pero pag hindi mo nilabanan, mamamayagpag sila. So hindi nila nagugustuhan kung paano tayo magsalita at kung paano natin silang madibang. Pinangalagaan niya ang pondo. Sinabi niya sa DBM, dapat conditional implementation ang ipatupad dyan. At kung hindi sapat ang mga dokumento, hindi nililisan ng pondo. Ang mga mag-aaral ay napakahalaga po at ang kanilang kaligtasan ay mahalaga sa ating eskwelahan at maging sa kanilang mga pamilya. Araw ng Huwebes, January 15, 2026. Para sa Abante Tanghali, ako ang inyong kaabante, Paulo Espiritu, para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494. Abante, una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sana'y puwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa Abante sa Tanghali. Ako ang inyong kaabante, Mavic Trinidad. Sa ating mga headlines. PBBM ipinatupad ang mahigpit na aksyon sa kaso ng missing sa Bungeros. DILG magtatakda ng pabuya para sa ikaka-aresto ng bilyonaryong si Atong Ang. ICI maghahain ng case referral kahit wala pang commissioner. Executive Secretary Recto at dating opisyal ng PhilHealth muling inireklamo ng plunder sa Ombudsman. Online harassment hindi pinalampas ni Palace Press Officer Yusek Castro. Inakalang mamahaling sapatos ng PNP retired general, peke pala. Bagyong Ada, napanatili ang lakas habang nasa silangan ng Surigao del Norte. Mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City, pumalo na sa 12, 14 pa nawawala. Sa balitang abroad, Donald Trump pinayuhan ang mamamayan ng Iran na lumikas na. Samantala sa balitang sports, San Miguel Beermen lamang na ng isa sa semifinals kontra Ginebra. At sa balitang showbiz naman, Enrique Hill panandali ang ibinalik ang mga larawan nila ni Liza Soberano sa Instagram. Liz Quen fans nataranta. At sa ating balitang viral, yung extreme ride na imbes na demakina, kailangan mo pang paandarin ng mano-mano. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP at iba pang law enforcement agencies ang agarang pagpapatupad ng batas laban sa mga sangkot sa kaso ng nawawalang sabungeros. Ayon sa palasyo, kabilang sa direktiba ng ang pag-aresto sa mga may warrant of arrest. Nauna nang naglabas ng warrant ang RTC Santa Cruz, Laguna laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang, kaugnay ng kidnapping at serious illegal detention. Aabot sa 34 na sabungeros ang naiulat na nawawala mula sa 2021 hanggang 2022. Isinilbi na ng PNP ang warrant kay Atong Ang ngunit hindi siya natagpuan.
Ipinagutos ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang maigting na koordinasyon sa immigration authorities para pigilan ang posibleng paglabas ng bansa ni Charlie Atong Ang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungeros. Ayon kay Nartates, ipinatutupad ng PNP ang mas mahigpit na pagbabantay o heightened monitoring sa mga airport at port of exit bilang bahagi ng patuloy na manhunt. Inilunsad ang mga dedicated tracker team at intelligence units para matiyak na hindi makakalabas ng bansa ang negosyante. Sa 18 sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa missing sabungeros, 17 sa mga ito ang nasilbihan na ng warrant of arrest, kabilang ang 10 pulis. Gayon din ang mga sibilyan na dating security at empleyado ni Ang sa kanyang mga sabungan. Matatanda ang naglabas ang Regional Trial Court ang Santa Cruz, Laguna ng warrant of arrest laban kay Ang at sa ilan pang sangkot kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero. Si Ang nahaharap sa 15 bilang ng kidnapping at serious illegal detention at 4 na bilang ng kidnapping with homicide kung saan ang PNP-CIDG ang nangunguna sa pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dapat isisi kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga alegasyon kaugnay ng national budget dahil ang papel ng Pangulo ay pumirma, magsuri lamang ng General Appropriations Act o GAA. Ayon kay Castro, may tinatawag na wish list o allocables na nagmula sa ilang mambabatas kung saan nabanggit ni Senadora Amy Marcos at Senador Ronald Bato de la Rosa, maging sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Dagdag pa niya sa panayam ng programang Abante sa Umaga, malaki rin ang halaga ng mga line item veto na pinatutupad ng Pangulo, lalo na't nababahala ito sa mga umano'y singit budget na nakakalusot sa Kongreso. Kinwestiyon din ni Castro kung saan nagmula ang alegasyong pinabayaan ng Pangulo ang issue. Iginiit ni Pangulong Marcos mismo ang nag-utos at nanguna sa mga investigasyon kaugnay ng katiwalian sa pamahalaan. Pinangalagaan niya ang pondo. Sinabi niya sa DBM, dapat conditional implementation ang ipatupad dyan. At kung hindi sapat ang mga dokumento, hindi lililisan ng pondo. Yan ang naging pagprotekta ng Pangulo sa budget, especially this 2025. Ang narinig po nyo ay tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa panayam ng Abante. ICI maghahain na ng case referral kahit wala pang commissioner. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Biglang kumambyo ang Independent Commission for Infrastructure sa naging pahayag ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. sa nakaraang presko na hindi muna sila makakapagrekomenda ng mga kaso sa Office of the Ombudsman dahil sa kakulungan ng commissioners. Kinontra kasi ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan sagot niya ay walang hadlang para magrekomenda ng kakasuhan ng ICI kahit si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira. Ayon kay Azurin, tuloy-tuloy na ang pagsusumite ng komisyon ng case referral na may kaugnayan sa investigasyon sa maanumalyang flood control project kung kinakailangan. Anya, tuloy naman ang kanilang trabaho kahit nalagasan sila ng 2 commissioners na sina Babe Singson at Rosana Pajardo. Dagdag pa ni Azurin, nirerespeto ni Reyes ang naging pahayag ni Castro kaugnay sa pagsasampa ng mga kaso. Matatanda ang sinabi rin ni Azurin na iminungkahi niya kay Reyes na magpadala ng sulat sa Malacanang at tanungin kung may intensyon na palitan ang 2 commissioner na umalis. Pero hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kay ICI Executive Director at spokesperson Attorney Brian Osaka kung nakapagdala na sila ng liham kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Tonsils mo lang, appendix at tonsils mo lang ang walang latay. Yan umano ang sinabi pagbabanta sa isang Facebook page laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa oras na hindi ito tumigil sa mga ginagawa nito. Sa panayam ng programang Abante sa Umaga, sinabi ni Castro na sa dami ng nagpapakalat ng fake news sa social media, mahalagang aksyonan ang ganitong uri ng pananakot dahil maaari itong makapinsala hindi lamang sa kanya kundi pati sa iba.
Dahil dito, personal na nagtungo sa National Bureau of Investigation, NBI, si Castro upang i-report ang naturang Facebook page na umano'y nagpadala ng banta laban sa kaniya. Paglilinaw naman ni Castro, hindi naiiba ang insidenteng ito sa karaniwang pagpapakalat ng maling impormasyon na sanay niyang harapin. Aniya, ang naturang mensahe ay malilaw na may elementong pananakot kaya't hindi dapat baliwalain. Dagdag pa niya, patuloy pa niyang pinag-iisipan ang pagsampa ng kaso. Subalit sa ngayon, ang nais lamang niyang maalarma ang mga otoridad na may umiiral na ganitong klaseng banta sa social media. Ang dami-dami talaga mga fake news peddlers, pero pag hindi mo nilabanan, mamamayagpag sila. So hindi nila nagugustuhan kung paano tayo magsalita at kung paano natin silang madibang. So may mga tao talaga na ang target ay ako at parang gusto nila ako mawala sa pagiging palace press officer. Ilan lamang ito at nakita natin ito, kumbaga napansin natin itong post sa isang Facebook account. Hindi ko nga nabanggit sa iba na nakalagay doon sa Facebook post na yon, you. Nagmura pa. Ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa panayam ng Abante. Samantala, tumanggap tayo ng isa pang report, inakalang mamahaling sapatos ng PNP retired General, peke pala. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Ryan, nagmistulang nawaw malinga si Napolcom Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan sa ginawa nitong pagsampa ng reklamo laban kay retired PNP Health Service Chief Brigadier General Jezabel Imelda Medina dahil umano sa pagsusuot ng mamahaling sapatos. Sa papeles na kumakalat sa Kampo Krami ngayon at sa resibo din ng kontrobersyal na sapatos, lumalabas na hindi nagkakahalaga ng 70,599 pesos ang presyo nito, kundi $33.96 o mahigit 2,000 lang at nabili ito sa isang online shop. Sa madaling salita, peke ang sapatos. Si Medina ay kinasuhan ng less grave neglect of duty and conduct of unbecoming of a police officer ng Napolcom dahil sa nasabing sapatos at kung mapapatunayan ay maapektuhan ang mga makukuha niyang benepisyo. Nagretiro si Medina sa PNP nitong December 25, 2025, subalit bago ang kanyang pagre-retiro ay isinampa ng Napolcom ang nasabing reklamo laban sa babaeng general nitong December 23, 2025. Sinubukan naman ng pahayagang Abante Radio kuna ng pahayag si Atty. Calinisan, subalit hindi ito sumasagot sa text at tawag sa kanyang cellphone. Ako si Edwin Balasa, Abante. Dahil sa mga kaso ng bullying at hindi maayos na mental health ng mga estudyante sa paaralan, mas pinalawig ng DepEd ang kanilang kakayahan upang maiwasan at mabawasan ang ganitong mga pangyayari. Sa panayam ng programang Kasanggamo ang Langit sa Abante, sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya na ang bawat bata ay mahalaga kung kaya't pinagtutuunan ng kanilang sangay ang ganitong mga kaso. Binigyan din ni Andaya ng parte ng overall health ng mga mag-aaral ang kanilang mental health dahil may epekto ito sa kanilang academic performance. Sandipersa rin ang DepEd at mga magulang ng mga bata ang kanilang layunin upang mas matutukan ang mga estudyante hindi lamang sa paaralan kung hindi sa kanilang tahanan. Ang mga mag-aaral ay napakahalaga po at ang kanilang kaligtasan ay mahalaga sa ating eskwelahan at maging sa kanilang mga tahanan. Gusto natin na ang kanilang kalusugang pangkaisipan ay magiging pundasyon ng maayos na pag-aaral at maayos na buhay. Ang tinig ni DepEd Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya. Executive Secretary Ralph Recto at dating opisyal ng PhilHealth muling inireklamo ng plunder sa Ombudsman. Umaabante sa balita si BNC reporter Joan Manalo. Abante Radyo Live Report. Laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito sa iligal na paglipat ng PhilHealth Reserve Funds na nagkakahalagang 60 billion pesos sa National Treasury.
personal na nagtungo ang ilan sa mga complainant sa tanggapan ng ombudsman ngayong araw, bitbit ang kopya ng kanilang reklamo kung saan humihiling sila na magsagawa ng preliminary investigation laban sa dalawang opisyal at alamin ang mga posibleng criminal, civil at administrative liability na maaaring ipataw sa mga ito. Ani Attorney Rodel Tato na isa sa mga complainant, posibleng humarap sa graft, plunder, technical malversation at gross negligence violation sina Recto at Ledesma. Dagdag pa ni Tato, nararapat lang na panuguntin sina Recto at Ledesma sa ginawa nitong pagbalik ng pondo sa National Treasury na itinuring na ngang iligal ng Korte Suprema. Ngayon ay nagsalita na si Executive Secretary Ralph Recto tungkol sa issue at sinasabi niya na nirerespeto niya ang karapatan ng kahit na sinong individual o grupo na maghanap ng legal remedies para ma-avail ang mga proseso na binibigay sa na naaayon sa ating mga saligang batas. At sabi rin niya na na-address na ng Korte Suprema ang issue at ang ating gobyerno ay nag-fully comply naman sa ruling nito. Kaya consistent with this, yung funding ng PhilHealth ay naibalik na at even augmented para mas maserbisyuhan pa ang ating taong bayan. At Recto also reiterates ang kanyang innocence. Galing na rin ito sa desisyon ng Supreme Court na sinasabing walang criminal liability na naka-attach kay Recto. Alinsunod nga o kaugnay dito sa sinasabing issue. Samantala naman, inaantay pa natin yung pahayag ni Ledesma kaugnay dito sa pangalawang reklamong isinampa sa kanya dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Mavic. Maraming salamat, Joan Manalo. Hihiling ng karagdagang pondo ang Commission on Elections o COMELEC sa Kongreso para sa isasagawang special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Isasagawa ng nasabing halalan sa March 14, 2026 upang mapunan ang nabakanting posisyon ng yumaong kinatawan na si Romeo Acop. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakapagsumite na sila ng liham sa Kongreso upang formal nang humiling ng karagdagang pondo para sa naturang halalan. Sa ngayon, limitado lang ang pondo na nakalaan sa COMELEC sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Batay sa GAA, mahigit 11 million pesos lamang ang nakalaan sa buong bansa para sa recall elections, special elections, plebisito at iba pang katulad na electoral exercise na malay sa tinatayang 98 million pesos. Kinakailangan ng pondo para sa special election sa Antipolo. Nagagamitin sa honoraria, balota, training, deployment, logistics at iba pang gastusin upang matiyak ang maayos na halalan. Samantala, isa pang report, 30-year infrastructure roadmap, isinulong sa Senado para iwas budget insertions. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Sa pagnanais na matiyak ang pinakamataas na benepisyo o maximum return of investment at maiwasan ang mga budget insertion sa mga proyekto ng pamahalaan, naghain si Senador Win Gatchalian ng panukalang batas na naglalayong magtatag ng 30 years infrastructure master plan. Bukod niya sa pagpigil sa mga budget insertion, layunin ng kanyang Senate Bill number 1652 o ang panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act na masigurong magpapatuloy ang mga mahalagang proyekto ng pamahalaan ng walang antala kahit pa magpalit ng administrasyon. Layunin din ng kanyang panukala na ituon ang pondo sa mga proyektong mapapakinabangan ng mas maraming Pilipino na nagbabayad ng buwis. Sabi ng Senador, mula 2022 hanggang 2025, ang alokasyon para sa National Infra Projects ay lumago ng average na 7.9% kada taon, batay yan sa datos ng Department of Budget and Management. Kapag ang master plan niya ay nakaangkla sa batas, hindi ito madaling palitan at may pagpapatuloy ang mga mahalagang infrastruktura kahit na magpalit-palit pa ang mga opisyal sa pamahalaan. Ako si Dexter Ganibe. Abante! Bagyong Ada, napanatili ang lakas habang nasa silangan ng Surigao del Norte. Nananatili ang lakas ni Bagyong Ada habang nasa ibabaw ng Philippine Sea sa silangang bahagi ng Surigao del Norte. Sa pinakasariwang ulat ng Pag-asa, kumikilos ang Bagyong Ada, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro per hour. May taglay nitong lakas ng hangin na 55 km per hour, malapit sa gitna ng bugsong aabot sa 70 km per hour. Samantala, nakataas naman ang signal number 1 sa Sorsogon, timog silangang bahagi ng Albay at Catanduanes.
Signal number 1 din sa Northern at Eastern Samar at sa eastern portion ng Biliran, Leyte at silangang bahagi ng Southern Leyte. Sa Mindanao naman, signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pinangangambahan naman ng Department of Agriculture na maapektuhan ng bagyong Ada ang kabuuang mahigit 1 milyong ektarya ng mga lupang agrikultural na may pananim. Sa kabuuang bilang na ito ay mahigit 800,000 ektarya ang nataniman ng palay habang mahigit 400,000 ektarya naman ang mais. Una nang inabisuhan ng DA ang mga magsasaka at mangingisda na maging handa at manatiling alerto sa posibleng epekto ng paparating na bagyo. Batay sa forecast track, posibleng dumaan malapit o maglandfall ang bagyong Ada sa Eastern Visayas ngayong Biyernes o Sabado ng umaga. At maaari rin itong tumama sa Catanduanes sa Sabado o Linggo bago tuluyang lumiko pahilagang silangan patungong karagatan sa silangan ng Luzon. Nagsasagawa na ng Pre-Disaster Risk Assessment ang iba't ibang antas ng Disaster Risk Reduction and Management Council, DRRMC, sa pangunguna ng Office of Civil Defense, OCD, upang matukoy posibleng pinsalang dulot ng bagyong Ada. Sa panayam ng programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan at seguridad ng taong bayan bago pa man tumama ang bagyo. Ayon pa kay Castillo, may mga evacuee pa ring nananatili sa evacuation centers dahil sa patuloy na banta ng Bulkang Mayon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Dalag pa ng OCD na nasa Red Alert status na ang mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyong Ada bilang paghanda sa posibleng malawakang epekto nito. Nagpaalala ang ahensya na kahit signal number 2 lamang ang inaasahan, maaaring magdala ang bagyo ng malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga flood-prone areas. Hanggang signal number 2 lang, may ulan po na pagdala na kailangan bantayan talaga. No? Kaya yung mga areas that are identified na magiging prone to this flooding, ay yun po ang naghahanda na para kung kailangan yung ating mga kababayan dun sa mga lugar na yon, kailangan po lumikas. No? Kaya ang panawagan natin sa ating mga kababayan, ang abiso po mula sa lokal na pamahalaan, napakahalaga po na makinig tayo doon kasi base dun sa mga PIDRA or Pre-Disaster Risk Assessment ay sila nga po yung dapat na maghanda at kung kailangan lumikas po. Yan ang tinig ni Junie Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense. Nagkaroon ng halos 3 oras na ashing activity ang Bulkang Kanlaon sa Negros kaninang umaga, January 15. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sinabi ni Engineer Mary Andeline Kinsha ng PHIVOLCS Kanlaon ng Volcano Observatory na nagsimula ang pagbuga ng abo 6:37 ng umaga at natapos ng 9:25 ng umaga. Umabot sa tinatayang 500 metro mula sa bunganga ng bulkan ang taas ng ibinugang abo sa naturang aktibidad. Naitala rin ng PHIVOLCS ang kabuuang 78 volcanic earthquakes sa Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. Sa kasalukuyan nananatili ang Bulkang Kanlaon sa Alert Level 2 kung saan posible pa rin ang panandali ang explosive eruptions at ash emissions. Sa balita, DILG may pabuya pa sa ikadadakip ng negosyanteng si Atong Ang. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Plano ng Department of Interior and Local Government na magbigay ng reward money sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na may warrant of arrest na may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Sa isang panayam kay DILG Secretary John B. Cremulya, sinabi nito na pwede na siguro ang 10 milyong piso reward money pero pag-uusapan pa kung magkano talaga. Dagdag pa ni Cremulya na meron ng tracker team na naglo-locate kay Ang at ayon sa Bureau of Immigration ay hindi pa lumalabas sa bansa ang negosyante. Lubhang napakayaman di umano ni Ang kaya maraming lugar ang kusindira ayon pa sa opisyal. Samantala sa mga pinuntahang bahay ng mga tauhan ng CIDG sa Metro Manila at Region 4A ay hindi natagpuan ang negosyante kaya patuloy pa rin ang kanilang ginagawang paghahanap.
Panawagan na naman ni Remulla sa mga nakakayang na wag na nila itong gawin dahil pati sila ay madadamay at masasampahan din ng kaukulang kaso. Sa ngayon, sa 18 akusado na may kinalaman sa meeting sa Bungero, siyang na lang ang pinaghahanap ng pulisya dahil nauna nang nasilbihan ng warrant of arrest ang 17 iba pa na kinabibilangan ng 10 pulis at 7 sibilyan na pawang mga trabahador at negosyante sa kanyang mga sabungan. Ako si Edwin Balasa, Abante. Paghingi naman sa pinansyal na tulong sa pagpapagamot, hindi dapat pahirapan. Ayon kay Senadora Hontiveros, umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Pinatitiyak ni Senator Riza Hontiveros sa Department of Health na ang binabalangkas nilang bagong administrative order para sa medical assistance ay hindi lang magwawaksi sa patronage politics na siyang nakasaad sa 2026 GAA. Kailangan din anyang malinaw na mailatag ang proseso at mga requirement para maka-avail ng financial assistance. Si Hontiveros ang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography at isinusulong niya na gawing mas abot kamay o mas madali para sa mga pasyente ang medical assistance for indigent and financially incapacitated person o MAIFIP ngayong aalisin na ang guarantee letters mula sa mga politiko. Klaro anyang naging desisyon ng Senado at House of Representatives na hindi na dapat mag-door-to-door pa sa mga opisina ng mga politiko o mga pasyente para manlimos ng guarantee letter para lang makapagpagamot. Kaya umaasa niya siya na klaro din sa DOH na ang bagong guidelines na ilalabas nila tungkol sa MAIFIP ay dapat magpadali sa pagkuha ng tulong at hindi lalong magpahirap sa mga pasyente at na kanilang pamilya. Ako si Dexter Ganibe, Abante! Henry Alcantara at Roberto Bernardo nagsumite ng counter affidavit sa DOJ. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Paulo, kasabay ang Senate Detention Facility Safety Officers, dumating kaninang alas 10 ng umaga si DPWH o former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Maliban sa kanya, Paulo, maayon sa DOJ, dumating din dito si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito na ang pangalawang beses ni Alcantara na nagtungo siya dito sa DOJ habang unang beses naman para kay former Yusek Bernardo. Ito pa rin na may kaugnayan sa issue ng maanumalyang flood control project. Ayon kay Justice Secretary spokesperson Polo Martinez, nagtungo dito si Alcantara at Bernardo para magsumite ng kanilang mga counter affidavits sa bilang tugon sa mga reklamong isinampa laban sa kanila. At inaasahan din ngayong hapon na magkakasasagawa ng preliminary investigation dito sa DOJ, kaugnay pa rin sa investigasyon ng maanumalyang flood control project. Paulo, nauna nang sinabi ni Spokes Martinez na isa sa mga tungkulin ni Alcantara na magtungo dito sa DOJ dahil nga siya ay professionally admitted member ng Witness Protection Program. Kaninang alas 11 ng umaga ay nakita natin si Alcantara lumabas ng Justice Hall, pero kasalukuyan pa natin kinukumpirma kung magkasama na ba niya o maging ba si Bernardo ay lumabas na rin dito sa DOJ. Inaasahan din ngayong hapon, ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang press briefing ni DOJ Secretary Frederick Vida. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Department of Justice ay Isaiah Mirafuentes, Abante. Live mula sa DOJ si Isaiah Mirafuentes. Susunod, mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City, pumalo na sa 22 habang 14 pa ang nawawala. At mga Pinoy, muling pinatunayan ang galing sa larangan ng fashion sa bansang Paris. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Abante sa tanghali. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Umanap sa Billionario News Channel. Billionario News Channel. Wala na po akong kontak
sa kanya. Pinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Mapipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Sa likod ng bawat eksena, ilalantad ang ebidensya. Susuriin ang bawat detalye. Isisiwalat ang katotohanan. Tabloid! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Sa puso ng aklan. Muling magigising ang pinakamatandang pista ng bayan sa pintig ng tambol. Sa indak ng pagkakapantay-pantay, dito nagsisimula ang saya. Ati-Atihan Festival, Enero 16 hanggang 19 sa Kalibo, Aklan. Isang pistang kulay ng kasaysayan, huni ng pananampalataya at saya ng sambayanang Pilipino. Ati-Atihan Festival 2026. Isabuhay ang saya, isayaw ang kultura. Isang pagbati mula sa Abante. Kasama mo. At nagbabalik ang Abante sa tanghali. Ngayon ay may kinakaharap po tayong bagyo sa ikalawang linggo pa lang ng Enero. Ano kaya ang magiging lagay ng panahon? Ano po sa loob ng taong ito? Magiging maulan ba o makakaranas talaga tayo ng tagtuyot? Sa pagkakataong ito, makakapanayan po natin si Miss Annalisa Solis, ang head po ng Pag-asa Climate Monitoring and Projection Section. Ma'am Lisa, magandang hapon po, tanghali. Yes, magandang tanghali po Miss Mavic at Sir Paulo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good afternoon po. Maraming salamat po sa inyong oras at welcome po sa Abante Radio dito sa Abante sa tanghali. Okay, unang question ko po siguro dahil last year alam naman natin na talagang parang buong yung buong alphabet natin ay talagang may bagyong dumating. Ito ho, sa pangkalahatan, ano po ang inaasahan nating magiging kalagayan ng ating klima, ang ating weather sa Pilipinas sa taong 2026? Well, sa ngayon po, as of January 15, ay umiiral pa rin po yung La Nina natin. So meron po tayong weak La Nina, short-lived La Nina, na kung saan naapektuhan na nga po ang ating klima, yung ating climate since last year po, nung September, na kung saan nag-issue ang Pag-asa ng as early as August ng La Nina Watch and then La Nina Alert. At sa ngayon nga po ay nakataas na yung La Nina Advisory number 2 ng Pag-asa na kung saan ay dyan pa rin po yung mga matataas na tsansa ng maraming ulan dahil po dun sa mga tinatawag nating mga combined effects ng mga different rain-bearing weather system. So sa ngayon po ay naandyan po yung ating amihan at saka po yung tinatawag nating tropical depression na si Ada as early as January. So asahan pa rin po natin na magkaroon po itong mga possible na mga pag-uulan pa rin po at least bago po matapos itong January, February and until March. Patungo po tayo dun sa warm and dry season months natin na kung ikukumpara po natin kung nakaranas tayo ng mas mainit na temperatura during warm and dry season noong 2024 na may El Nino. So hindi naman po siya ganon ang ating mararanasan. So medyo kung ikukumpara dun sa matinding 2024 na tag-init ay hindi naman po ganon ang ating mararanasan na tag-init pero mainit pa rin po. At asahan pa rin po natin yung first quarter po or first half po ng 2026 ay around 2 to 8 na bagyo ang posible nating maranasan. So ngayon po as early as January nakaisa na tayo ng bagyo. So asahan din po natin may possibility
na may minomonitor po ang DOST Pag-asa ngayon ng posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino at least dun sa later half po ng 2026. So sa ngayon po ay inaabisuhan natin ang ating mga kababayan at ang ating mga national government concerned agencies na mataas pa po yung uncertainty, but then as early as now ay may possibility po ng pagkakaroon ng El Nino this year, later part po. So yun po yung imo-monitor po ng DOST Pag-asa sa ngayon. Tama po kayo. Ano po, marami yung nagsasabi at nagtaka na as early as January, pumasok na agad itong bagyong Ada. Tama po. Pero ang sinasabi po ninyo kanina, 2 to 8 pa na bagyo. Tama po ba? Before tayo yung talagang uminit, ano po? Ayan po ba ay between January to February bago mag-March, yung 2 to 8 na bagyo? First quarter? First half po, January to June 2026. So around 2 to 8. So January po, we predicted around 0 or 1. So nakaisa na tayo. Sa February, maaaring 0 or 1 din po hanggang March at April. So pagdating po ng Mayo at June, so yan po yung malapit na po yung onset na tinatawag nating tag-ulan. Papasok tayo sa habagat. So around 1 or 2 na bagyo sa Mayo at June. So kabuuan po yung range natin ay 2 to 8 na bagyo. Ako nakakatakot. No, yung pagbaha na naman. Oo. Pero meron ho bang nakikitang malaking kaibahan yung climate outlook ng 2026 kumpara sa mga nakaraang taon? Yes po, so ngayon sa nakikita natin, ang tinitingnan po natin na similar na condition kung sakali po na magkaroon ng El Nino dun sa towards last quarter or yung later half po ng 2026. Usually po kasi historically kung titingnan natin kapag meron pong mga gano'n na potential na development ng El Nino during habagat season ay matindi po ang ating habagat. Yun po ang nangyayari historically. So lalong-lalo na po yung mga areas na nasa western section ng ating bansa. So yun po yung ating matamang nating imo-monitor sa ngayon sa bawat update po na ipapalabas ng DOST Pag-asa. So magkakaroon po tayo ng mga updates sa next week po sa conduct ng ating regular climate forum. Doon po natin i-update ang ating mga forecast for the next 6 months kung tataas po din ang possibility na matatapos ang itong week La Nina up to first quarter ng 2026 and then later part ng 2026 ay posibilidad naman po for El Nino potential. So yun po yung ating kailangang i-monitor, pakaabangan. Ma'am Lisa, si Paulo po, Ma'am, aling mga bahagi po kaya ng bansa mas posibleng maapektuhan ng matitinding weather events tulad po ng mga malalakas na ulan, heat waves o storm surge? So sa ngayon po, yung sinasabi nating umiiral na La Nina. So as early as last year nga po, nakaranas na yung halos kabuuan ng ating bansa ng medyo mas matataas ang mga ulan. So lalong-lalo na po nung time nung August, September, October, November. So diyan din po pumasok yung mga mas mararaming bilang ng bagyo na kung saan dalawang magkasunod na buwan ay tig-5 po agad tayo ng bagyo during the later part po ng 2026. So usually po yan po yung naandun sa eastern section ng ating bansa. So kagaya po ng mga nararanasan ng mga pag-uulan o maaapektuhan ng bagyong Ada. So yan po yung highly vulnerable areas during this time of the year na meron tayong umiiral na La Nina. Diyan po sa eastern section ng ating bansa. So particularly sa eastern Visayas area, sa may northeastern Mindanao, as well as dito po sa may Kabikulan, dun sa Bicol area. So yan po yung highly vulnerable areas po. And kapag may storm surge naman po, so yun ding mga coastal areas po natin dyan sa eastern seaboard natin, kapag meron po tayong mga matitindi o malalakas na mga bagyo. And asahan naman natin po, pagdating po ng ating warm and dry season months sa pagtatapos po nitong amihan at yung pagka-terminate po ng ating La Nina, ay asahan naman po natin yung medyo mas mainit ang ating temperatura. So usually po dun sa mga areas po dyan sa may Luzon area ang nakakaranas ng matitinding maiinit na temperature at mataas na alinsangan.
Ayan, total Ma'am Liza, nabanggit niyo na po lahat. No? Last question na po. Ano po kaya ang maipapayo ng Pag-asa sa mga lokal na pamahalaan upang makapaganda rin sila sa inaasahang klima sa 2026? Yes po, so tama po yan. So ongoing naman po, tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan po ng DOST Pag-asa sa lahat ng mga government concerned agencies, both national at local. So yung pong lagi nating sinasabi na a whole of nation, a whole of government approach, kaya palagi po tayong sama-sama nakaantabay sa lahat po ng mga monitoring at mga advisories and forecast and warnings na ipinapalabas ng Pag-asa. So yung open line ng komunikasyon, andyan naman po, always na open po ang DOST Pag-asa. So makinig lang po at asahan natin yung mga susunod po ng mga monitorings, advisories and updates coming from Pag-asa. So kailangan po para sa ating tuloy-tuloy na paghahanda. Maraming salamat po, Miss Annalisa Zolis, Head ng Pag-asa Climate Monitoring and Projection Section. Good afternoon po. Samantala, mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City pumalo na sa 22 habang 14 pa ang nawawala. Maabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Umakyat na sa 22 ang kumpirmado nasawi sa pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Ayon sa pinakahuling ulat ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, alas 7 ng umaga nitong Huwebes, kinumpirma ni Cebu City Councilor Dave Tumulak at CDRRMC Head na 2 bangkay ang na-recover kaninang umaga, isang babae noong alas 6:30 at isang lalaki dakong alas 6:51 naman. Dahil dito, nadagdagan ang bilang ng mga nasawi mula sa naunang 20 na itala kahapon, Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, 18 katao pa ang kasalukuyang nakakonfine sa ospital matapos mailigtas mula sa insidente. Samantala, 14 na individual pa ang patuloy na nawawala at pinaniniwala ang natabunan ng gumuhong lupa at basura. Nagpapatuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operation ng mga kaukulang ahensya sa lugar na sa kabila ng delikadong kondisyon. Nilo Dagos, Abante. Public market ng bayan ng Pasukin, Ilocos Norte nasusunog. Umaabante sa balita si reporter Randy Minor. Abante Radyo Live Report. Balikan po natin ang report ni Randy Minor. Mga Pinoy muling pinatunayan ang galing sa larangan ng fashion sa bansang Paris. Umaabante sa balita si BNC Europe correspondent Dick Villanueva. Muli na namang pinatunayan na kahit saan itapat sa larangan ng fashion ay hindi magpapahuli ang Pinoy. Sa katatapos na milestone global fashion tour na ginanap sa Galerie de Bourbon sa Center of Paris, 6 na sikat na designer kabilang ang 2 Pilipino na nagpamalas din ng kanilang obra. Inirampa ng European model sa mga Pilipiniana dress ni Filipino fashion designer Christian Lanoso na lalong nagbigay ng ningning sa mga model. I think it's my 3rd time to do a fashion show here in Paris, and every time it's an experience that it's a level higher than the previous one. Lubos naman natutuwa si Christian sa mga bago niyang disenyo na floral Filipiniana na hinangaan ng mga nanood sa fashion show. I think yung pong dream of every designer is when the models or the client wears their dresses, they feel empowered, they feel strong, and then they feel beautiful. Ayon naman sa mga European model, malaking karangalan daw sa kanila na mairampa mga Pilipiniana dress si Christian Lanoso. And the design of Christian, how is it? Very lovely and very heartful person. I love it. Look at the dress. Yeah. I love it. Oui, franchement, oui, c'est la première fois de défiler pour lui. Et franchement, c'est magnifique. Regardez ce qu'il a fait, c'est une pépite. Franchement, j'adore.
Mga Hanway Pilipinyana ni Kenneth Malayca Llamas naman ang inirampa sa runway na may touch of Mindanaoan tribal fabrics. I represented Malayca Llamas from Cebu City. He is a very famous designer in Cebu, and on behalf of his creations, I stood here in Paris to receive the award. Nakasama sa runway mga fashion designer mula sa Cuba, Spain, Jamaica at France. Well, it's the dream for under Milestone Global International Pageant. It's a pet project basically, and then next year we go to London. Bukod sa fashion runway, ay pinarangalan din ng Milestone Global Achievers Award para sa mga business, technology, education, arts and media category. This is the first time I'm doing in the Paris. So far I have been in the 25 countries, but the Paris is the first time. So next is the London. After in the June we are doing in the Philippines. Sa media category ay pinarangalan ng inyong lingkod bilang Outstanding Europe News Correspondent. Para sa Abante, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Samantala, balikan po natin ang report ni Randy Menor kaugnay sa public market ng bayan ng Pasukin, Ilocos Norte na nasusunog. Umabante sa balita si Abante reporter Randy Menor. Flash report. Kasalukuyang nasusunog ang public market ng bayan ng Pasukin, Ilocos Norte na nagsimula kaninang alas 11 ng umaga. Mabilis ang paglaki ng apoy na sinabayan pa ng malakas na hangin na dahilan para lumikas ang mga nasa loob ng tindahan at sa mga nasa paligid nito. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa second floor ng tindahan na karamihan ay mga nagbebenta ng RTW, general merchandise, pahiyan at pawn shop. Maliban sa fire truck ng Pasukin, nagresponde na rin ang mga karatig na BFP station gaya mula sa bayan ng Bacara, Bintar at Lawag City. Kasalukuyan inaapula ang apoy para hindi nalalawak pa ang pinsala. Hindi pa madetermina kung may mga nawawala o naiwan na tao sa loob ng nasusunog na tindahan. Ako, si Randy Menor, Abante. Susunod, Donald Trump pinayuhan ng mga mamamayan ng Iran na lumikas na. At Enrique Hill pinatakam ang Liz Cohen fans ng panandaliang ibalik sa Instagram ang photos nila ni Liza Soberano. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Abante sa tanghali. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa Teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Sa ating balitang abroad, pinayuhan ni US President Donald Trump ang mga mamamayan nitong nasa Iran na agad na lumikas na. Kasunod ito sa paglala ng sitwasyon dahil sa lumalalang kilos protesta sa nasabing bansa. Dagdag pa nito na natapos na ang lahat ng nakatakdang pagpupulong sa mga opisyal ng Iran. Ilang mga opisyal kasi ng White House ang nagsagawa ng pulong kasama ang mga opisyal ng Iran para matugunan ang problema sa lumalalang kaguluhan. Magugunit ang aabot na sa
mahigit 1,000 protesters ang nasawi sa mahigit 3 linggong kilos protesta dahil sa bumabagsak na ekonomiya. Palakasang pangmalakasan. Balitang Sports. Isang tagay lang ang kailangan ng San Miguel Beermen upang makabalik sa Philippine Cup Finals matapos lasingin ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 5 ng serye. Alamin ang detalye sa umabantayng balita, sports reporter na Jesus Valdez. Isang panalo na lamang ang layo ng San Miguel Beermen mula sa pagbabalik sa finals ng PBA Philippine Cup matapos maagaw ang 3-2 na bentahe sa semifinals. Pinatahimik ng Beermen ang Barangay Ginebra San Miguel sa score na 115-109 sa Game 5 ng Season 50 semifinals kagabi sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Junmar Fajardo ang San Miguel sa bigat ng 21 points at 11 rebounds sa kabila ng problema sa balikat. Sumunod si CJ Perez na may 20 points, 3 rebounds at 2 assists, kabilang ang 11 points sa ikalawang quarter na nagbigay ng kontrol sa Beermen. Nakatulong din si Mo Tautua na may 18 points at 9 na rebounds, Marcio Lassiter na may 16 points mula sa 4 na 3 at Don Troliano na may 13 points. Nag-ambag naman si Chris Ross ng 9 na puntos, 8 assists at 3 steals. Naagaw ng Ginebra ang momentum sa huling yugto at naibaba ang lamang sa 111-109, ngunit naisalba ng San Miguel ang panalo sa huling minuto. Nabigo ang Gene Kings na makapwersa ng overtime matapos ang isang kritikal na turnover bago tuluyang selyuhan ng Beermen ng panalo sa free throw line. Sa panig ng Ginebra, nanguna si Scotty Thompson na may 20 points, 7 rebounds at 7 assists. Sumunod sina RJ Barrientos na may 18 points at Stephen Holt na may 17. Hindi naman na nakabalik si Troy Rosario matapos magtamo ng injury. Tatangkain ng San Miguel na tapusin ang serye at makapagtagta ng finals rematch kontra sa TNT Tropang 5G sa Game 6 sa Biyernes alas 7:30 ng gabi muli sa Big Dome. Ako si Sus Valdez. Abante! Balitang Showbiz. Sa ating balitang showbiz, Enrique Hill panandali ang ibinalik ang mga larawan nila ni Liza Soberano sa Instagram. Liz Quen fans nataranta umaabante sa balita. Si Abante showbiz reporter Ogie Narvaez Rodriguez. Abante Radyo Live Report. Yes, Mavic, Sir Paulo, nataranta nga ang mga tumatambay na fans sa Instagram ni Enrique Hill nang mapansin nilang biglang tumaas ang bilang ng mga post nito sa social media. Marami kasing photos ang binura si Enrique Hill sa IG niya. Karamihan dito ay mga photo nila at video ni Liza Soberano, kaya naging 151 na lang ang post na makikita sa Instagram ng aktor. Kaya shook ang panay nang biglang naging 155 ang total number ng IG post ng aktor. Kaya agad nilang inalam kung ano-ano ang mga dinagdag na picture ng aktor sa IG niya. Doon nila napag-alaman at napatunayan ng mga lumang photo pala ni Liza ang ibinalik ng aktor. Sa sobrang taranta at kasiyahan ay agad nag-post ang mga panay sa social media na animoy isang natatanging selebrasyon na dapat ipagdiwang. May mga nagdelulu na baka ito na nga raw ang sign na hinihintay nila na mukhang magkakabalikan ng dalawa. May nagsabi rin na hopefully na unti-unti nang mababalik ang dating samahan ng Liz Ken. Hindi naman kasi naniniwala ang ibang fans na si Andrea Brown ang bagong girlfriend ng aktor. Pero agad na udlot ang kasiyahan ng Liz Ken fans dahil muling binura ng aktor ang sinasabing 4 na post na ibinalik ni Ken sa IG niya. So nawalay agad ang mga homohopya na okay na uli sina Liza at Ken. Yun na, ako si Ogie Narvaez Rodriguez, Abante. Liz Ken pa naman ako. Kinilig ako eh. Yeah. Kinilig ka ba? Kaso nawala na ulit. Nawala. Mas kinikilig ako ngayon. Ngayon? Oo. Kasi panunumbalik. Ha? Nanunumbalik. Ba't kaya niya pinost? Yun ang tanong natin, ba't pinost? Kaya nga. Diba? Siya. O, ayan. Sige po, yan po ang kabuuan ng Abante sa Tanghali ngayong araw ng Huwebes, January 15, 2026. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DWAR, Abante Radio, ako ang inyong kaabante, Mavic Trinidad. At ako naman po ang inyong kaabante, Paulo Espiritu, para sa Abante sa Tanghali.